po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po natin ngayon ay tungkol dito sa aking Catasetum orchids. Bibigyan ko po kayo ng care tips. Ito po ay base lang po sa aking pag-aalaga. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Binili ko po itong Catasetum orchids na to noong September 2023 kay Kaolan. Salamat doon sa Paumbong, Bulacan. Meron na pong 2 spike nung nabili ko ito at hindi pa nakabuka yung bulaklak. Dito na po sa akin bumuka yung bulaklak noon. Ipakikita ko po sa inyo yung picture nung nabili ko to at nung bumuka yung bulaklak dito sa aming bakuran. Sa ngayon po, bibigyan ko kayo ng care tips dito sa Catasetum. Pero nung nakaraang taon po, nag-search po ako, may video po ako na nag-search ako ng care tips para dito sa Catasetum. Ngayon po ay base po sa pag-aalaga ko, yung isi-share ko sa inyo na care tips. Umpisahan po natin sa pagdidilig. Ito pong Catasetum orchids ko dito sa aming bakuran ay araw-araw ko po dinidiligan. Kapag hindi po ako busy, talagang umaga tsaka hapon, dinidiligan ko po yan. Dahil ang mga Catasetum orchids po ay matakaw po sa tubig. Sa sunlight naman po, ito pong mga Catasetum ko ay nakalagay lang po dito sa ilalim ng puno ng mangga. Bale, naaarawan sila yung mga silip-silip lang po na araw at katabi po nito yung mga Cattleya ko dito. Kaya po hindi po sila naka full sun. Pwede naman po sila sa full sun, kaya lang kailangan po naka 70% shade net po sila, kagaya doon sa binilan ko kay Kaolan. Naka 70% net po yung kanyang mga Catasetum doon, tapos naka full sun. So fertilizer naman po, minsan nilalagyan ko po sila ng Osmocote na slow release fertilizer, pero kadalasan po na ini-spray ko sa kanila every 15 days, nilalagyan ko po sila ng 20-20-20 o yung balance fertilizer. Yun lang po yung kanilang fertilizer, tapos tubig. Yun po, hindi talaga pwedeng mawala yung tubig na araw-araw. Ang mga Catasetum po ay marami ring kulay ng bulaklak. Ito pong nasa akin ay kulay green. Yan, kung makikita nyo, kulay green yan. At ang ID po nito ay Catasetum Glow Asia. At napakabango po ng amoy nito. Kahit medyo malayo kayo, maaamoy nyo po talaga yung amoy toothpaste at amoy mint. Hindi ko po natapos yung pag-video ko nung nakaraan nitong aking Catasetum orchids at naging busy na naman po. At ngayon, inabutan ng pagkakalanta na ng mga bulaklak nila. Ayan o, kung makikita nyo, palanta na yung mga bulaklak kasi nga po, madalas umulan ngayon. Pero, ang mga bulaklak po ng Catasetum ay umaabot po ng hanggang 1 buwan o 2 months. Nung last year, umabot po ng 2 months yung bulaklak ng aking Catasetum kasi nakalagay po yon sa terrace namin sa taas na may bubong, kaya hindi po sila nauulanan. Ngayon po kasi tuwing hapon at ngayon may bagyo, kaya ganito na madali po na mga nalantay yung bulaklak nitong Catasetum. Tutuloy ko lang po yung pag-share ko sa inyo kung paano ko inaalagaan itong Catasetum orchids. Yan, nandito ako medyo malayo sa bulaklak, pero naaamoy ko yung bango ng bulaklak niya. Ang bango, amoy toothpaste, amoy mint, syempre. Yan, balik tayo dito sa Catasetum. Yung mga bulaklak po ng Catasetum, sabi ko nga po, hindi lang kulay green yung kulay ng bulaklak ng Catasetum. Meron pa po ako dito na isang paso ng Catasetum, pero sabi po ng seller, si Kaolan, yung binilan ko nitong aking mga Catasetum, 2 variety daw po yung Catasetum na to. Kaya po, yan, titingnan natin, siguro parang ito ito, iba. Pero
may nagbulaklak dito, parang ito ang nagbulaklak last year. Sa akin na po nagbulaklak yan, kaya lang isang bulaklak lang po yung binigay niya, pero napakaganda. Ipakikita ko po dito sa screen yung bulaklak ng katasetum na to. Napicturean ko po yon at talagang napakabango. Hindi ko lang matandaan kung ano yung amoy ng bulaklak na to. Hindi po kagaya nitong katasetum cloacia. Pero ito po kasi hindi ko alam kung ano yung ID at nakalimutan na rin po ni Kaolan kung ano yung ID nito. Bale, ang katasetum ko po ay 3 variety. Bale, dito sa isang paso ay 2 variety. Ito po ay isa. Itong katasetum cloacia ko po ay nabili ko po ng 3 cane. Sa napakaliit. Pakita natin. Ito. Yan. Tapos ito, tsaka ito. Tapos itong bago na to na nagbulaklak, dito lang po yan sa akin nagbulaklak. Ito na po yung binigay na bagong cakeis nitong katasetum na yan. Bali, sa loob po na 1 taon, isang cakeis lang po yung binigay ng katasetum. At ngayon, isang spike lang po yung binigay. Unlike nung last year, 2 spike po nung nabili ko kay Kaolan yan. Sa potting media naman po, ang nakalagay po dito na potting media ay uling. At yung uling po na to, nalagyan ko na uli ng uling to kasi umangat na ng umangat, kaya po nilagyan ko ng uling. Ang uling po na ilalagay natin ay hindi po yung malalaki. Bali, ganito lang po yung laki. Huwag po tayong maglalagay ng malalaki. Ganito lang po yung size ng uling. Kasi yung unang uling na nakita ko dito na nilagay ni Kaolan, ganyan lang din po kalaki. Huwag yung sobra naman laki na gaganyan. Kaya kailangan liitan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na Osmocote basket o fertilizer basket. Ito may Osmocote po ito na nakalagay sa loob. Yan. Yan po yung Osmocote basket. At merong laman na Osmocote sa loob. Ayan, ganyan lang po. Kaya po, kung ako'y nagiging busy at hindi ko po nalalagyan ng fertilizer na 20-20-20 o yung balanced fertilizer, meron naman po na Osmocote na nakalagay dito sa maliit na basket para sumuport sa kanila, para makakuha rin sila ng nutrients dito sa Osmocote. Balik po tayo dito sa aking isa pa na katasetum. Ito hindi pa nagbibigay sa akin ng panibagong cakeis mula nang binili ko. Huwag po kayong mag-alala kung bakit wala pong dahon ang katasetum na yan, na kagaya nito. Ito po yung dahon ng katasetum. Yan, manipis lang po siya na parang dahon ng ground orchids. Ayan. Ito po, 1 year na po ito sa aking mahigit. Hindi po sila namamatay. Walang dahon, pero buhay po sila. Yan po ang maganda sa katasetum. Siguro, sa January, pwede na akong mag-propagate. Kasi ang January po, best time para mag-propagate ng mga katasetum. Siguro itong isa na to, itong isang variety na to, ililipat ko na sa isang paso para makahinga naman po o makapagbigay ng panibagong cakeis itong isang variety na to. Malalaman po natin yan sa mga susunod na buwan kung magbibigay sila ng panibagong cakeis. Kapag pinaghiwalay ko na sila, yung 2 variety na to. Pero ito pong katasetum cloacia, hindi pa po ako mag-propagate dyan. Ang season po ng pamumulaklak ng katasetum ay August, September, October, ganyan. Kasi po October ngayon at tingnan nyo, namulaklak po itong katasetum. Once a year lang po ito magbigay ng bulaklak itong mga katasetum. Meron nga po akong katasetum na gusto pang bilhin kay Kaolan. Yung bulaklak po niya naman ay parang may mga balahibo. Yun po yung isa pa na gusto kong bilhin, kaya lang medyo
pricey, kaya hindi ko pa po nababalikan doon kay Kaolan. Matagal-tagal na rin po ako na hindi nakakapunta doon sa garden ni Kaolan para tumingin ng panibagong mga halaman doon sa kanya. Bago po ako mag-end, meron po akong gustong i-shout out sa isa sa mga member ng Orchids, Plants and Enthusiasts. Si Mac Ferran Janus, yan po ay isa sa nag-comment nung pinost ko po itong Catasetum orchids. Ang sabi po niya, mabango po ba madam? Sabi ko, opo, mabango. Tapos sabi niya, antayin daw po niya yung care tips sa YouTube channel ko. Kaya po, isa pa rin na gumawa ako ng video sa care tips po tungkol dito sa aking Catasetum. Dahil po, request po yan ni Sir Mac Ferran Janus. Yan, isa po sa member ng Orchids, Plants and Enthusiasts. At gusto ko rin pong i-shout out ang aking mga kaibigan, si Mama Donna ng mamadonna.tv, kasi alam ko naghihintay ng shout out, kasi kung mapapansin nyo, madalang po ako mag shout out sa mga video ko. Yan si Mama Donna. Ang channel po niya ay mamadonna.tv. Si Ate Jo ng Josephine Bauyon, si Mama E ng A Day with Mama E, si Sis Weng ng Weng BTE Halamanay, si Sis Rolly ng Rolly Seals Vlog, si Sis Chu ng Chu Masinas Vlog, at saka si Sis Alma ng Plant Heartbeats with Alma. Yan. Hanggang dito na lamang po ang aking video, at sana po ay may natutuhan po kayo sa na-share ko sa inyo tungkol dito sa aking Catasetum orchids. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa mga silent viewer, sa mga napadaan lang pero pinanunood po ng buo ang aking mga video, maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood. Keep safe everyone. God bless.